thy faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah to your gracious name. Hallelujah. Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship, mga kapatid sa QICM sa Doha, at yung mga nandito na sa Pilipinas, at ganoon din ng mga kaalsad group ko dati, nandyan pa rin sa Doha ngayon, at sa lahat pa ng mga nakikipag-aral sa amin at na-forward ito at na-share. Magandang umaga at kayo pong lahat ay welcome sa ating pag-aaral. Mapurihan at maparangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat at may kagalakan ng aming puso na kami ay nagising. At ito rin ang magdadala sa amin sa buong maghapon, ang dakilang pag-ibig nyo, ang kagalakan, kapayapaan na ibinibigay ninyo sa amin diretsyo, bawat mananampalataya. Purihin ka, luwalhatin ka sa aming kalagitnaan at ang banal na Espiritu ang patuloy nakikilos upang maunawaan po namin ito at matandaan namin at ipamuhay namin sang-ayon sa kalooban ninyo. Purihin ka at luwalhatin aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan, good morning, Sister Tess UC, Sister Janeline Carlos UC, and Sister Maricel Gumulo Tolentino. Ayan, marami pong salamat. So, napakaganda po ng simula ng ating taon. Magmula nung tayo ay 2026. So, 3 araw na po tayo niyan. At salamat sa Panginoon na ang makikita natin at ang unang pinag-aaralan natin ay ang bunga ng banal na Espiritu. Nais po ng Diyos ng ating buhay ay quality, ika nga. Sa gana po ng kung ikukumpara sa damit o sa anumang bagay na ginagawa, may quality, ika nga. Pag binili mo ang isang bagay na ito, sigurado kang makakaasa kang matibay, matatag, o maasahan ang iyong binili. Halimbawa, ganoon. So, ganun din, gusto ng Panginoon na we are the best. Na bilang mananampalataya, we represent ang atin pong Diyos dito sa lupa. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tinutulungan niya tayo na magningning tayo para sa Panginoon at tunay tayong malasa, ika nga. We are the salt of the earth. Kaya nga, gusto ng Panginoon na mismo sa ating personal na buhay, doon lumalabas ang lahat ng bagay na ito. So, pinag-aralan na po natin ang pag-ibig, gaya ng pag-ibig ng Diyos. Pinag-aralan natin ang kagalakan na sa Kanya lang nanggagaling. Lalo na ang kapayapaan sa kabila ng mga sitwasyon dito sa lupa. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nawawala. At kahapon, pinag-aralan natin ang katyagaan. Mahalaga po yun sa atin. Patience, kindness, goodness. Ito po, dahil sa ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan natin, ang kagalakan niya ang nasa atin at kapayapaan. Ngayon, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ay punong-puno rin ng mga bagay na inilagay na ng Panginoon sa atin. Kaya, puno tayo ng katyagaan sa ibang tao. Puno tayo ng kabutihan, katapatan, His kindness, His goodness. So ngayon, itong huling tatlo ng bunga ng banal na Espiritu, kung inyo po makikita, 3 set yan. Love, joy, and peace. It is from God coming to us directly. Patience, kindness, goodness ay yung ating relational, ibig sabihin sa ating relasyon, sa ating kapwa. Any person outside of ourselves, yun ang kapwa natin. Sabi ng Panginoon, magiging ganun ang ating pag-uugali towards others. We are patient, we are kind, we are good. Kahit na ang mga tao hindi good, good pa rin tayo.
Kahit na hindi sila kind, kind pa rin tayo. Kahit hindi sila patient, patient pa rin tayo. Wala silang pasensya, tayo mapagpasensya. Amen ba? Ayan. So, yung huling tatlo ay para sa ating sarili. Ibig sabihin, ganito tayo as a person. Kasi yung unang tatlo ay regalo sa atin ng Panginoon. Pangalawa, yung paano tayo makikipagkapwa-tao. At ngayon, sa sarili natin mismo. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Yung sinasabi sa atin ng Panginoon na faithful. Tayo ay puno ng katapatan. Basahin po muna natin uli yung binasa natin ng Galatians chapter 5 verse 22. Kasi dito po nababase ang lahat ng ating pinag-aaralan. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan. Yan, pinag-aralan natin. So yung ngayon ay katapatan, being faithful, kahinahunan, gentleness, at pagpipigil sa sarili. Ito yung sa sarili natin bilang tao. Siyempre, sino ba ang kasama nating una? Di sarili natin, ano? Ngayon, simulan natin, yung tayo ay isang tao na tapat. We are faithful or faithfulness. Yan, katapatan. Basahin natin yan. Proverbs chapter 3 verse 3. Kawikaan, 3 kabanata, talatang 3. Ito pong nasasaad sa salita ng Diyos. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Ito po ay mahalagang bagay na sinasabi niya, parang kwintas, ikinukwintas mo dito. Maraming mga tao nagsusuot ng mga alahas. So anong alahas natin? What are our jewelries? Anong jewelry na suot natin? Spiritually. Siyempre, yung physical, meron kang kwintas, diba? Iba't ibang uri yan, may makapal, may maliit. Regardless kung ano man ang iyong kaya, minsan yan ay nabibili lamang ng mga accessories. Pero ang buhay natin, hindi tayo naglalagay lang ng accessory na pwede mong alisin, pwede mong ilagay. It stays with us permanently. Yan, sabi ng Panginoon, ang katapatay huwag nating, ulitin ko, pananalig at katapatay huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Yun, ikukwintas natin sa liig. Sabi, ang nakalagay dito, siyempre po, pagka binabasa natin ang salita ng Diyos, titignan muna natin yan sa literal. Kung ano sinabi, yun yun. Sabi niya, itanim sa isipan. So we have to remember in our minds. Sabi niya, at tayo ang pananalig, our faith in the Lord, ang katapatan, being faithful, ay huwag tatalikdan. Sabi niya, ikwintas sa iyong liig. So yun na lang ang ating divine na kwintas. Ano yun? Faithfulness. Ang ating Diyos ay tapat. Siya'y tapat kahit na tayo hindi tapat o hindi gaanong tapat. Pero ang Diyos talagang tapat siya. Kaya inaasahan din niya na magbubunga sa ating mismong sarili na tayo tapat. Una, tapat tayo sa Diyos. At pagkatapos, tapat tayo sa kapwa. Kapag sinabi ka pang tapat, anong ibig sabihin ng tapat ka? Ano yung katapatan? Ito po yung tinatawag na we are dependable. We are loyal and full of trust. Yun po yun. Maaasahan ka. Pag may pinagagawa ang Panginoon, maaasahan ka niya na gagawin mo. Hindi mo sasabihin, hindi ka magdadahilan mo na, ay kasi hindi ko kaya, ay kasi kulang ng resources, ay kasi marami pa tayong idadahilan. This comes from our own self that we are being faithful. Maaasahan tayo. We are loyal. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapabago-bago ng isip. Pag sinabi ng Diyos, hindi tayo magbabago ng isip. Yes, Lord, gagawin ko po. Diba? Full of trust. Punong-puno tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi niya,
Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikdan. Yun ang sabi ng Panginoon. We are devoted to God. Yung devotion natin, pati na rin yung ating katapatan. Kapag tayo tapat sa Diyos, magiging tapat din tayo sa ating sa kanikanyang asawa, at magiging tapat ka rin sa iyong mga anak, magiging tapat ka rin sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho, kahit saan. Hindi ka pa bago-bago ng isip. Yan po'y mahalaga. Kasi kasama niyan, yung may responsibilidad ka, ginagawa mo talaga yon. Hindi mo iaasa sa iba. Maraming mga tao may responsibilidad pero inaasa sa iba. Ay, si ganyan na lang ang gagawa. Ay, si ganito na lang ang gagawa. Eh, ang sabi ng Panginoon, ikaw ang gumawa. Kuminsan po, no? Mahirap tayong intindihin. Kaysa ikaw ay isang babae o isang lalaki. Minsan may sinasabi ang Panginoon, itinuturo natin yung iba. Lord, siya na lang. Siya na lang. Eh, ang kausap ng Panginoon, ikaw. So, kung ikaw ang kausap niya, ikaw ang inuutosan niya, anong gagawin mo? Magiging matapat ka sa responsibilidad na yun. Gampanan mo yun, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Because within you, sa iyong sarili, ganyan ka, ganyan ang iyong ginagawa. And that is one of the fruit of the Spirit. Yung pagiging tapat natin, yung dependable, yung maaasahan tayo at matapat tayo at nagtitiwala tayo. Lahat ng ito, those are gifts. Regalo yan. Marami ring mga taong tapat, pero hindi naman sila tapat all the time. Kasi ang tao, nagkakamali rin, nagkakasala. Pero alam nyo, kapag dinevelop na ito ng Panginoon, hinubog na niya tayo sa ganon, kahit saan tayo, kahit na sinong kausap natin, whether kilala natin o hindi natin kilala, totoo pa rin at tapat ang sinasabi natin. Hindi nagdidepende yan sa sirkumstansya. Tayo yun. We are really faithful. Because God is faithful. Ang ating Diyos ay tapat, ganun din tayo. Kaya, na tapat ang Panginoon na sa kanyang mga utos at pinagagawa, hindi siya nagsisinungaling, totoo yung sinasabi niya, pagtitiwalaan mo siya doon sa bagay na yon. Magtatapat ka rin sa kanya. Kaya nga, di ba? Pag tayo na sa langit na, anong sasabihin sa atin ng Panginoon? Good and faithful servant. Mabuti at tapat na alipin. Yun. Doon tayo i-reward. Kaya nga, it springs from our life. Ika nga, ito ay nasa saloobin na natin. Ito ay pag-uugali na natin. Hindi lang tayo nagiging tapat kapag may nakakakita. Kahit walang nakakakita, tapat pa rin tayo sa ating ginagawa. Hindi nababase yun kung may nagbabantay sa iyo, hindi. Ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Kaya nga, nagiging tapat tayo sapagkat siya ay tapat sa atin. So, yun po. Proverbs chapter 3 verse 3. E paano naman yung gentleness? Paanong namumuhay naman ng may kaamuan? What is gentle? Ang isang taong ganito, which is very gentle, basahin po muna natin uli yung Galatians chapter 5. Kasi ang sabi doon, yan ay bunga ng Espiritu. Kahinahunan. Ang pagkakatagalog po ay kahinahunan. Being gentle. Being gentle. Ito po, kapag ang isang tao is a very gentle person o punong-puno ng kahinahunan, yan ay isang taong may mababang kalooban. A humble person. Kalmado lang. Calm. C-A-L-M. Kalmado lang. Kapag ikaw ay nakikita nila, hindi sila umiiwas at hindi rin sila nag-aalangan sa mga sinasabi ng mga tao sa iyo. Pwede nilang buksan ang kanilang kalooban sa iyo sapagkat ikaw ay maasahan yung being faithful at pagkatapos you are a gentle person. Ang number one gentle person, syempre, ang ating Panginoon Kristo.
Diba? Sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Kapag tayo tinuturuan ng Panginoon, He doesn't shout to us. Hindi siya malakas ang boses, "Hoy!" Hindi po ganoon ang ating Panginoon. He is very gentle. Bulong lang, bulong. Binubulungan ka lang niya. Kaya alam niyo po, masarap na kausap ang Panginoon. Masarap na siya ay nakikipag-communicate sa iyo because He is very gentle. He is not loud. Pero siyempre, may mga pagkakataon na ang Panginoon, dahil siyang Diyos, natural, we have a reverential fear, ika nga. Meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya. Hindi sa takot na tayo ay gumagawa ng pagkakamali, kundi meron tayong ganun na paggalang sa ating Diyos. Of the highest na paggalang natin. Ang binibigyan natin ng pinakamataas nating paggalang to honor is God Himself, ang Diyos na siyang lumalang sa atin. Through the Lord Jesus Christ, our Savior and our Lord and personal Savior, and our Redeemer, and our Advocate, and our Intercessor, lahat na, and the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit na siyang nagpapatotoo at nagpapaganap ng lahat ng iyan sa ating buhay. Kaya it is the fruit of the Spirit. Kapag nasa atin na talaga ang banal na Espiritu, pag tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo, pag una, tinanggap muna natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ang banal na Espiritu, susunod na rin siya. He will come inside us. Siya ay maninirahan na doon. Kaya huwag nating itaboy ang banal na Espiritu. Let us welcome His work in our life. I-welcome natin ang pagkilos niya sa ating buhay. Importante po yun. Kasi nasa bukang bibig natin kung ano ang nilalaman ng ating puso. Ano ba ang laging lumalabas sa bibig natin? What is it? Lagi na lang ba lumalabas ang pagrereklamo mo? Lagi na lang bang lumalabas ang mga problema mo? Lagi na lang bang lumalabas ang mga iba't ibang nakikita mo? Or lagi-laging lumalabas ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, pagdakila sa Panginoon, pag-enjoy ng buhay, you look at the positive side of the Lord at lahat ng bagay. O laging negatibo ang lumalabas sa bibig mo. If what is coming out of your mouth comes from your heart, nasa saloobin mo yan. Kaya ang pagkilos ng Panginoon sa atin, laging dito muna sa saloobin natin bago sa labas. Kasi kapag tayo tunay na bago na sa Panginoon, magre-reflect na yan, lalabas na yan. It will find a way para mapatunayan kung tayo nga ay nasa Panginoon o hindi. So yung being gentle, basahin natin. Ito yung sinabi ng Panginoon ng kahinahunan. Papaano na ipapakita ang kahinahunan? Proverbs 15 verse 1. Proverbs 15 verse 1. Ito po tayo sa Proverbs. Proverbs 15 verse 1. Ano po ang nasasaad sa salitang yon? Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Yan ang sabi po ng salita ng Diyos. Malumanay. Iba-iba po ang personality natin, ano? Iba-iba rin ang tono ng boses natin. Meron talaga napaka-malumanay lang magsalita. Meron namang ang salita ay very commanding. Meron talagang ganon. Pero pwede nating pag-aralan. Ako po, bilang person, I have a big voice. Talagang malakas ang boses ko. Pero I am trying my very best na kapag nagsasalita ako, kausap ko lang, ay nasa harapan ko, maliit lang na boses, hindi malakas. Kung ako'y nasa marami, natural, kailangan lalakasan ko yung tinig ko kasi hindi ako maririnig. Baka ako lang nakakarinig ng salita ko. Siyempre, hindi po ganun, di ba? So, conforme yan sa okasyon. Pero yung
Yung sinabi ng Panginoon, malumanay na sagot. Yun po sana ang laging lumalabas sa atin. It is within ourselves, malumanay na sagot. Hindi agad nagagalit. Kahit na yung isang tao nagagalit at hinarap ka niya at galit siya, hindi niya naintindihan ang mga sitwasyon, bla 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 bla, bla dami niya sinabi, nagalit siya, ganyan, ganyan, ganyan. Ano sasabihin natin? Makikipag-away na tayo. alam niyo po, yun ang talagang pinaandar ko sa aking buhay towards my own husband and my own children. Hindi ako laging malumanay ang aking sagot. Kaya kung minsan nagtatampo ako, ito totoo, I'm sharing to you, nagtatampo ako. Pero hindi ako kikibo. Hindi ako kumikibo. Kasi lagi kong inaalala, lagi kong inilalagay sa aking isip, na mas mainam ng walang sasabihin kaysa may sinabi ka, nakasakit pang lalo ng damdamin ng kapwa tao. Kaya iniiwasan ko talaga yun. Kaya kung minsan, sa totoo lang, nahihirapan ako magalit. Talaga po, kung minsan nakakagalit na yung sitwasyon. Kailangan kong pag-aralang magalit din. Pero, very rare lang po yun. Very rare lang talaga na magagalit ako. Most of the time, hindi po. Most of the time, I have already learned from the Lord na marami na po ako natutunan sa Panginoon. Sobrang dami na po ng itinuro ng Panginoon sa akin. Na kahit na kung minsan nakakagalit na, pero hindi ako nagre-respond ng galit din. Hindi na lang ako kikibo. O kaya, tatahimik talaga ako. Ipapanalangin ko yan. Hindi ako hanggat, ika nga, kaya. Kaya nga yung susunod ay importante sa atin. Yung pagpipigil ng sarili. This is the self. Ito yung tao. Ako yun. Ikaw yun. Kung sino ka. This is very important within us. Pinoproduce din ng banal na spirito yan sa atin. To be gentle. Yung malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Kahit na gaano pa mang kagalit yan, kung hindi ka magagalit at makikiugnayan ng galit din, kapwa galit, magto-tone down din yun, bababa rin yun. Pero kung nagalit siya, mas itinaas mo pa ang boses mo, ay talagang kayo ay magkakaroon ng apoy ng mga salita. Hindi po ganoon. Sana umaapoy ang ating salita patungkol sa Panginoong Kristo. Pero pag patungkol sa pag-uugali natin, huwag tayong lumabas na parang leon o parang o parang tao na nag-aapoy ang lumalabas sa bibig niya. Let it be by the power of the Holy Spirit but not our own. Yan po. Kaya nga importante sa atin ang self-control. Hindi mo kinokontrol ng ibang tao. Self-control. Ikaw ang sarili mo, kokontrolin mo, hindi ang ibang tao. Proverbs 29:11. Proverbs. Dito rin sa kawikaan. Kaya alam niyo po, sa pag-uugali, dito po tayo sa magbabasa sa wisdom. Isa sa mga wisdom literature, which is Proverbs. Kawikaan. Proverbs 29:11. Tignan nyo po tignan nyo po. Pakinggan nyo po ng mabuti ang sinabi ng salita ng Diyos. Kawikaan 29:11. Kung magalit ang mangmang ay walang patumangga, sabi niya. Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Ang galing nun, ano? Paki-underline nga yan, lahat ng mga yan. Kasi alam nyo po, ginagamit natin ito. Minuminuto na ating buhay habang tayo gising. Diba? We really need to be faithful, matapat tayo, we are dependable, maasahan nila tayo. Tapat tayo sa ating sinasabi, tayo ay punong-puno ng pagtitiwala, una sa Diyos at pagalawa sa tao. Tapos,
We are very gentle. Mahinahon lang tayo. Hindi tayo agad parang bulkan. Pag meron ka lang nabalitan, may sinabi sa'yo, para ka ng bulkan. Umuusok ka na. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. We need to be humble. We need to be calm. Kalmado ka lang. At kapag ikaw ay nakikita ng mga tao, hindi ka iniiwasan, kundi natutuwa sila na ikay nandoon. Because they know that you are a type of person na hindi agad-agad nagre-react sa mga iba't ibang mga bagay dito sa lupa. Eh alam nyo po, pati yung reaction natin, pinagpipray natin yan. Kung merong mga balita o hindi magandang balita o masakit na balita o kung kahit na nawalan ka ng trabaho, nawala yung mga ganun, what will be your response? Ano yung unang-una? Kasi yung first response, yun po ang mahalaga. Ako po, madalas kong pinagpipray yun, Lord, sana kung ano man ang sitwasyon, yung unang-unang response ko sa sinabi nila o sa sitwasyon na yun, will still bring glory and honor to your name. Talaga po. Kaya kapag ito'y nakasanayan mo na, because this is a fruit of the Spirit, nasanay ka na sa Panginoon, then, ang mga reaction natin hindi na ganun kalakas o kabigla, kung ano man, kung ano yung lalabas sa ating bibig, kung anong iisipin natin, kung ano ang gagawin natin. Very important yun. Doon sa self-control, lalo na, ano sabi niya, ulitin natin, kung magalit ang mangmang ay walang patumangga. Ibig sabihin, walang control. Sige, dami sinabi, milyon na sinabi. Hindi pa niya nalalaman ng talagang totoo. Hindi pa niya nalalaman ng both sides. Nag-conclude na siya. Sige, tirada ng tirada. Ganyan. Sana po, ang number one nating kinokontrol ay ang ating bibig. Zipper natin yan. Sabi dito, ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Aba, tignan mo, nagagalit ka na, sabi ng Panginoon eh. Wag mahalata na nagagalit ka. Paano kaya yun, ano? Medyo mahirap yata yun. Galit ka na, pero hindi nahalatang galit ka. Napakadakila ng tao yun, hindi marunong magalit, di ba? Anyway, hindi naman sinabi ng Panginoon hindi na tayo magagalit. Yun ay bahagi ng emosyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pero ang sabi niya sa atin, meron tayong pagpipigil sa ating sarili bago tayo magalit at manggagalaiti at magre-respond ng gano'n. Pakaisipin muna natin. Kahit na marami na nasa ating isip, tikom muna yung bibig. Sasabihin natin, close your mouth, huwag ka muna magsalita. Pakinggan mo muna ang lahat ng bagay. Kaya nga, alam niyo po, ang ating Panginoon, ganyan-ganyan ugali niya. Slow to speak and slow to become angry. Mabagal kung magsasalita, kung ano man mo response, kung ano sasabihin sa sitwasyon. Mabagal ding magalit. Slow. Ganun sana po tayong lahat. Hindi sana tayo, hindi natin paiiralin yung ating pagkatao, yung tao na parang walang pananampalataya. Yung ganun. Kailangan ang manguna sa atin lagi ay ang banal na spirito. Bago tayo magsalita, ay, nagalit ka na. Pigil-pigilin muna natin ating sarili. Isipin muna natin kung itong bagay na ito ay makakadagdag ng kaalaman ng taong kausap natin o makakasira ng loob niya. Kung ang sasabihin natin ay madidiscourage ang iba at ayaw na nilang gumawa, ayaw na nila. Hindi na sila magsasabi sa iyo dahil ang pagka sinabi sa iyo, sigurado para kang bulkan. Magsasalita ka ng napakarami. Sana hindi tayo ganun. As the fruit of the spirit of self-control. Ay alam nyo po, ang punot dulo nito is from the love of God. Kaya nga, love is very essential. Yan ang number one. And out of that,
it will come forth joy, peace, di ba? Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So itong huling tatlo is itayo yun, how we respond. Kasi yung unang tatlo, love, joy, and peace, bigay sa atin yan ng Diyos. He loves us. He makes us feel loved. He tells us that He loves us. I have loved you with an everlasting love. Ngayon, yung ating patience, kindness, and goodness is towards our fellow man. Towards our fellow man. Patungkol yan sa ating pakikipagkapwa-tao. Being patient, being kind, being good. Pero yung huling tatlo, being faithful, being gentle, self-control, tayo yun. Tayo. That will be kung paano tayo nagre-respond sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Are we faithful? Are we gentle? And do we have self-control? Kaya, pakalimiin po natin yan. The whole weekend, isipin po natin yan. Alam ko po na, ito alam na natin, we know this, we know it. Pero, ilang porsyento na kaya ng inaasahan ng Panginoon na ang bungang yan ay hindi nahuhulog? Diba? Anyway, kung mahulog, it can still produce. Diba? Hindi lang naman minsan nagpo-produce ang puno ng mangga. Tuloy-tuloy ang bunga niyan. Every season, yan lumalabas talaga yan. Kaya hilingin natin sa Panginoon ang mga bunga ay matatamis na bunga ng buhay natin. Maging patotoo tayong tunay. Napatutunayan sa ating pagkilos, ating paggawa, ang katotohanan na tayo nasa Diyos. We cannot pretend to have the fruit of the Spirit. Hindi pwede. Because God is truth. Ang Diyos ay katotohanan. Ay ang gusto niya ang ating buhay ay makatotohanan din. Wala tayong hidden agenda. Hindi tayo nagpapakita ng mabuti sa ibang tao pero sa loob ng ating tahanan, sa labas para tayong maamo, sa loob ng bahay para naman tayong tigre. Hindi pwede yon. All the time, ganun tayo. Nasa loob ka ng bahay, ganun ang ugali mo. Pag lumabas ka ng bahay, ganun ang ugali mo. Kahit saan ka. Hindi namimili ng lugar yan. Because it is a fruit. Yan ay bunga. Kaya nga, let's think about it. Think about ourselves. Huwag nating ituro yung ibang tao. Minsan sasabihin na, nakakagalit kasi. Hindi natin pwedeng idahilan ng iba. Hindi natin pwedeng ituro ang sino man. Ituro natin ating sarili. Inward. Huwag sa labas. Inward sa atin. So that we will know who we are. At kung meron pa na kailangan pang i-improve, let us ask the Holy Spirit to guide us into all truth. Para makita natin ating sarili. Don't look at others. Look at yourself in the mirror of God's Word. Tingnan natin ating sarili sa salamin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Mahal na mahal niyo kami. Kaya gusto niyo ang aming buhay ay mabunga. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging makatotohanan sa lahat ng pagkakataon. Kahit sino pa man ang kaharap namin, kahit ano pa man, ganun pa rin kami. Panginoon, Ikaw lamang ang nakakaalam kung sino kami at kung gaano na ang aming naging improvement magmula nung kami mananampalataya. Are we still too far or already very near? Kayo lang po, Panginoon, ang makapagsasabi namin, sa amin yan. At maging tanggapin namin kung ano yung correction mo. Tanggapin namin kapag kami iyong tinuturuan. Huwag kaming magdahilan. Huwag kaming mag-excuse. Kundi aminin namin ang aming mga pagkukulang, pagkakamali. At tuturuan mo kami, tutulungan para laging ang bunga namin ay hindi mapakla, hindi mapait, kundi sa tamang panahon, sa tamang mga pananalita,
Kasi importante yung aming pananalita, lalo na sa taong 2026. We need to speak forth your word. Sasabihin namin ang iyong salita at kapangyarihan ng iyong salita. Kaya ito ring bibig na ito ang gagamitin mo, Panginoon. Kaya nga, nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. Doon sa kaibuturan ng aming pagkatao, kalaliman nun. Linisin mo po yun sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Scrub us very well, Lord. Walang mga stain, ika nga, ang aming buhay. Inside. Sa aming pagkatao. Para sa ganon, mailalagay mo ang panibago at busilak na oil of the Holy Spirit. A fresh anointing, Lord. A fresh, bago, Panginoon, na langis na nanggaling sa Banal na Espiritu. Di namin pwedeng gamitin ang lumang langis ng 2025. We need a new outpouring sa aming sarili, personal, bawat tao, of a new revelation, bagong kapahayagan galing sa inyo. At ang aming panalangin ay makasunod kami. Maintindihan namin ng mabuti at sumunod kami kapag sinasabi mo kung kailan namin ito gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagsasawa. Salamat po. Lahat ng ito ay ginagawa mo yan sa amin. Ang bunga ng Espiritu ay ganyan ka rin. Kaya nga, kami ng tagasunod mo, the disciples, the learner, those who follow you, Lord, maging ganun din kami. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo, kakayanan na ibinibigay mo para managumpay kami, mismo sa aming sarili. Hindi na yung iba, sarili na namin, sarili. Our own self. Kaya marami pong salamat sa paglilinis mo, paghuhubog mo sa amin, paghuhugos mo sa amin. And let there be fresh anointing that comes from the Spirit, Lord. A new revelation and transformation in our lives, Lord. So that we will be the person that you want us to be. As we grow older in the Lord. Kung kailan kami lalong nadadagdagan ng kaalaman patungkol sa inyo year after year, the better we become, Lord. The closer we look like Jesus. The same way kung papaano ka, ganun din kami. That we will be small Jesus down here on earth. Because you are the one whom we are following. Papurihan ka at maparangalan sa aming buhay, Panginoon. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we surrender all to you. And the power of the Holy Spirit will take hold of us. In Jesus' name, amen and amen. Tanggapin ang lahat ng matatamis na bunga ng Espiritu sa ating buhay. All this, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, be manifested in our lives. Lumabas yan sa ating buhay. Makita ang katotohanan tayo ay na kay Kristo. Mga bunga na hindi malalaglag, kundi ito ay matatanggap ng ibang tao kung gaano katotoo ang ating buhay. Receive your healing, receive the provisions of the Lord to be more than a conqueror in Christ Jesus, to be the person that God shaped us to be. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Marami pong salamat sa inyo na nandiyan. Ito pong pinakahuling nakita ko, Sister Maria Gedaria, ayan. Sino Sister Tess UC, Sister Evelyn Oblea, Sister Jeneline Carlos UC, ayan, salamat. Si Sister Christine Pilapil Erzadon, Sister Rose Dizon, yan, Sister Mariat Carlos, salamat. Salamat sa inyo na nandiyan. Si Brother Gian or Sister Gian, bravo. Sorry po, brother ba yun, sister? Sister Liberty Nugid, ayan, salamat sa inyo pong lahat. God bless po. And I'll see you next week. Tuesday, Wednesday, Thursday po ang online Bible study natin. God bless everyone. Receive what you need for life and godliness in Jesus' name. God bless po.